Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 626, Kabanata 626, patayin sila. Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Bobby Aguilar na may mali. Mabilis niyang sinabi, "Bilisan mo at magsalita. Ipinapangako ko na hindi ko ito ibibigay sa iyong anak." Natahimik sandali si Emerson Holmes, pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, "Ang mga super cultivator ng Capital City Martial Arts Association, ay nilikha lahat gamit ang dugo ni Miss Taylor. Kaya rin namin inalis si Miss Taylor." Ano? Nang marinig ito, bumangon si Bobby Aguilar sa galit. Pinandilatan niya si Emerson Holmes, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ipaliwanag mo ang iyong sarili." Alam ni Emerson Holmes na magagalit si Bobby Aguilar, ngunit walang sorpresa ang ipinakita sa kanyang mukha. Nagsindi siya ng sigarilyo, saka sinabing, pambihira daw ang bloodline ni Miss Taylor. Ang sinumang may ganitong bloodline ay magkakaroon ng lakas na lampas sa imahinasyon. Kami ay kumukuha ng dugo mula sa katawan ni Miss Taylor araw-araw upang matustusan ang mga miyembro ng asosasyon na may mataas na potensyal. Ang 3 taong iyon ay ang aming mga paksa sa pagsusulit. Nang marinig ito, bumalot ang galit sa kanyang dibdib. Nagumbok ang kanyang mga ugat, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at napuno ng kanyang espiritong mamamatay tao ang buong silid, na pinalamig maging si Emerson Holmes. Capital City Martial Arts Association, naramdaman ni Bobby Aguilar ang matinding kirot sa kanyang dibdib, parang kumukulo ang kanyang dugo, at halos himatayan siya. "Talagang nilinang mo ang iba gamit ang dugo ni Emily. Mga halimaw ka." Huminga ng malalim si Emerson Holmes sa kanyang sigarilyo at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi malalagay sa panganib si Miss Taylor. Binibigyan namin siya ng top-tier herbs, kaya huwag kang magalit." Hindi galit. Duguan ang mga mata ni Bobby Aguilar. "Kung bibitayin ko ang iyong anak at kuhaan siya ng dugo araw-araw habang pinapakain siya ng pinakamahusay na spirit core, magiging okay ka ba?" Namutla si Emerson Holmes, nauutol niyang sabi, "Bobby Aguilar, ikaw, huwag kang padalos-dalos." Pinipigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit, sinusubukan niyang manatiling kalmado. Hindi niya akalain na ang mga tinatawag na super cultivator na ito ay talagang sumisipsip ng dugo ni Emily para sa kanilang sariling kapakanan. Kayong lahat ay mga bampira." Hingal na hingal si Bobby Aguilar. Nanatiling tahimik si Emerson Holmes. Alam niya na ang bagay na ito ay magpapagalit kay Bobby Aguilar, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Umupo doon si Bobby Aguilar, tahimik ng mahabang panahon. Kinuha niya ang sigarilyo ni Emerson at huminga ng malalim. "Nasaan ang 3 tinatawag na super cultivator?" Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Nagulat si Emerson Holmes at nagtanong, "Ano ang balak mong gawin?" "Papatayin ko sila." Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. "Emerson Holmes, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na mula ngayon, sa bawat super cultivator na nilikha ng Capital City Martial Arts Association, papatayin ko ang isa. Kahit sinong gumamit ng sariwang dugo ni Emily, hindi ko bibitawan kahit isa." Hanggang sa huminto ka. Lihim na ikinatuwa ng balitang ito si Emerson Holmes. Bilang vice-presidente ng Martial Arts Association, alam niya kung gaano kalakas ang 3 super cultivator na iyon. Kung hahanapin sila ni Bobby Aguilar, hindi ba niya nililigawan si kamatayan? Kaya, nang hindi nag-iisip, sinabi ni Emerson Holmes, "Kadalasan, pumupunta sila sa Flourishing Bar para uminom sa gabi. Baka may chance ka kung susubukan mo ang swerte mo doon." Sumulyap si Bobby Aguilar kay Emerson Holmes, na nagsasabing, "Mas mabuting huwag kang magsisinungaling sa akin, kung hindi, tanggapin mo ang mga kahihinatnan nito." Iniabot ni Emerson Holmes ang kanyang mga kamay, "Isinusumpa ko sa Diyos, hindi ako nagsisinungaling." Wala nang sinabi pa si Bobby Aguilar. Tumayo na siya at akmang aalis na. Pagkaraan ng 2 hakbang, biglang tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad patungo sa silid ng anak ni Emerson. "Anong ginagawa mo?" Namutla si Emerson Holmes at nagmamadaling sinundan siya. Umupo si Bobby Aguilar sa tabi ng batang babae at ngumiti, "Little sister,
Ito ang pinakabagong jelly bean, gusto mo bang subukan? Sobrang sweet. Hindi alam ng batang babae ang relasyon ni na Bobby Aguilar at Emerson Holmes. Naamoy niya ang tableta at mabilis na natulala sa bango nito. Bobby Aguilar, ano ang sinusubukan mong gawin? Inabot ni Emerson Holmes ang tableta, ngunit hinawakan siya ni Bobby Aguilar sa palso. Huwag kang mag-alala, ito ay isang tableta na pinadalisay ko ang aking sarili. Hanggat tapat kang nakikipagtulungan sa akin, ang tabletang ito ay hindi makakasama sa iyong anak na babae. Sa kabaligtaran, ito ay makikinabang sa kanya. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Siyempre, kung maglakas loob kang ilabas ang bagay na ito, ang tabletang ito ay magiging isang nakamamatay na lason. Ang mukha ni Emerson Holmes ay naging sobrang pangit. Ikinuyong niya ng mahigpit ang kanyang kamao at nagbabala, mas mabuting igarantya mo na ang tabletang ito ay hindi makakasama sa aking anak, o kung hindi, papatayin kita kahit na ang buhay ko ay kapinsalaan nito. Wala akong dahilan para saktan ang anak mo. Sabi ni Bobby Aguilar habang tumatayo. Naglakad siya papunta sa pinto, huminto, at sinabi sa malalim na boses, ayaw kong malaman ng mga tao na buhay pa ako, sa ngayon, para alam mo kung ano ang gagawin. Matapos bitawan ang mga salitang ito, umalis kaagad si Bobby Aguilar. Sa pagmamasid sa pag-alis ni Bobby Aguilar, si Emerson Holmes ay bigo at walang magawa. Sa gabi, nagmamadaling sumama ang isang lalaking nakabalot ng itim na balabal. Walang iba kundi si Bobby Aguilar. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa flourishing bar at casual na pumili ng upuan na mauupuan. Sikat ang bar na ito sa capital city. Karamihan daw sa mga nagpunta rito para maglaro ay mga binata o mga sikat ang damit. Nagbihis sila ng bonggang-bongga, na naging dahilan kung bakit tila wala sa lugar ang itim na balabal ni Bobby Aguilar. Sa ilalim ng itim na balabal, malamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa kabila ng pagtatakip ng mamamatay tao na espiritu sa kanyang katawan, maaari pa ring makaramdam ng lamig. Shit! Ang mga salita ni Emerson Holmes ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Bobby Aguilar. Nais niyang makasugod siya sa Capital City Martial Arts Association at iligtas siya. Ngunit ang Bobby Aguilar ngayon ay hindi na ang mapusok na kabataan. Alam niya na ang pagpunta ngayon sa Martial Arts Association ay hindi lamang mabibigo na iligtas ang sinuman kundi mawalan ng sariling buhay. Pagkaupo, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na sentido. Hindi nagtagal, nakapili na siya ng ilang martial artist. Meron pang marquee. Bahagyang nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar at nag-scan sa hindi kalayuan. Sa di kalayuan ay may nakaupong babae. Nang tumingin si Bobby Aguilar sa kanya, nagtama ang kanilang mga mata. Paano nagkaroon ng marquee sa isang maliit na bar na tulad nito? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nabatid na walang gaanong marquee sa mundo, mahirap makakita ng kahit isa sa mga karaniwang araw. Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, lumapit sa kanya ang babae. Kaibigan, gusto mong uminom? Inalok ng babae si Bobby Aguilar ng isang baso ng alak. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, hindi pinansin ang babae. Nagpatuloy ang babae, bilang isang marquee, pero itinatago mo pa rin ang iyong sarili. Dapat nandito ka para pumatay ng tao. Nanlamig si Bobby Aguilar at sinabi sa malamig na boses, wala itong kinalaman sa iyo. Mas mabuting huwag kang makialam. Hindi siya pinansin ng babae at nagpatuloy, walang marami sa mundong ito ang maaaring manggulo sa isang marquee. Ngunit ikaw, isang marquee, ay hanggang sa itago ang iyong sarili upang pumatay ng isang tao. Ang taong sinusubukan mong patayin, ay dapat na makabuluhan. Lalong nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, humigop siya ng kanyang inumin at malamig na sinabi, ang pagiging masyadong matalino ay maaaring humantong sa iyong sariling pagkasira. Kabanata 627, Kabanata 627, Labanan ang tatlong tao. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, hindi nagalit ang babae. Ngumiti siya at sinabing, baka matulungan kita. Malamig na tugon ni Bobby Aguilar, hindi ko ito kailangan, at hindi ka pa rin makakatulong.
Nang makita ito, inilabas ng babae ang isang business card mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Bobby Aguilar. Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin, sabi ng babae. Matapos iwan ang kanyang card, tumayo siya at umalis sa lugar. Kinuha ni Bobby Aguilar ang card at sinulyapan ito, nalaman na ang pangalan ng babae ay Clarissa Johnson. Maliban sa pangalan niya, wala nang iba. Nakakatawa. Si Bobby Aguilar ay nagsindi ng apoy sa kanyang kamay at sinunog ang card upang maging abo. Sa kasalukuyang panahon, hindi siya madaling magtiwala sa sinuman, lalo na sa isang estranghero. Sa paglipas ng panahon, maraming matikas na mga binata ang nagsimulang dumagsa sa bar, handang simulan ang kanilang nightlife. Tahimik na ininom ni Bobby Aguilar ang kanyang alak, tahimik na naghihintay na dumating ang kanyang kalaban. Lumipas ang segundo ng oras, at lalong naging maingay ang bar. Paminsan-minsan, may mga taong nagtatalo, nakikipagkulitan, o hindi disente. Dito, gayunpaman, nakita ni Bobby Aguilar kung gaano kalaki ang mga pamumuhay ng mga mayayamang taong ito. Hindi nagtagal, pasado 9:00 na ng gabi ang oras. Sa oras na ito, 3 lalaki ang pumasok sa pintuan. Pagpasok pa lang nila ay hindi na mabilang ang mga tingin nila. Agad namang tumakbo ang grupo ng mayayamang binata para salubungin sila. Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, isang malamig na tingin ang kumikislap sa kanyang mukha. Lahat ng 3 lalaki ay nasa martial marquee realm. Kahit na itinago nila ang kanilang mga aura, hindi nila maitago ang kanilang pambihirang lakas. Yung 3. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Hindi siya nagmamadaling kumilos, ngunit tahimik na nagmamasid mula sa mga anino. Pinalibutan sila ng isang pulutong ng mga tao, na walang tigil na nambobola sa kanila. Gusto pa nga ng ilan na kunin sila bilang kanilang Panginoon. Matapos marinig ang kanilang pag-uusap, nalaman ni Bobby Aguilar na ang 3 lalaki ay pinangalanan, Brecon Yoder, Braden Yoder, at Brock Yoder. Napakasimple ng mga pangalan, parang mga titulong ipinagkaloob ng Capital City Martial Arts Association. Hindi sila matanda, higit sa kanilang mga early 30s. Bagamat sila ay may talino, kung walang kapangyarihang bloodline, talagang hindi nila magagawang makipagkompetensya sa mga matikas na bihis na binata ng Capital City. Elder Rhodes, napakataas ng assessment mo sa aming 3. Oo, wala masyadong tao sa buong Capital City na makakalaban ninyo ngayon, di ba? Si Brecon Yoder, ang pinakamatanda sa kanila, ay ngumiti at sinabing, oo, bukod sa iilan sa itaas, tayo sa mga nakababatang henerasyon ay hindi dapat matakot sa sinuman. Brecon, bakit hindi mo kami bigyan ng inside info? Paano nililinang ng Capital City Martial Arts Association ang mga napakalakas na mandirigma? May nagtanong. Walang itinago si Brecon Yoder. Tumawa siya at sinabing, lahat ito ay salamat sa mga mapagkukunan sa loob ng asosasyon. Higit pa rito, ang Capital City Martial Arts Association ay hayagang magre-recruit ng mga kabataan sa lalong madaling panahon. Basta talented ka, may chance ka. Nang marinig ito, hindi sinasadyang kumuyam ang mga kamao ni Bobby Aguilar. Isang alon ng mamamatay tao na espiritu ang lumabas, dumiretso sa 3 lalaki. Ang mga halimaw na iyon, talagang tinatrato nila si Emily Taylor bilang kanilang mapagkukunan. Paano kaya ito matitiis ni Bobby Aguilar? Ang paglitaw ng mamamatay tao na espiritu ay agad na nakakuha ng atensyon ng 3 lalaki. Nagpalitan ng tingin ang 3, at saka naglakad patungo sa kinauupuan ni Bobby Aguilar. Umupo sila sa tabi ni Bobby Aguilar at malamig na sinabi, mukhang malaki ang galit mo sa amin. Si Bobby Aguilar, na pinipigilan ang galit sa kanyang puso, ay malamig na sumagot, paano kung gagawin ko, at paano kung hindi? Oh, iyan ay medyo matapang sa iyo. Sabi ni Brecon Yoder, nanlilisik ang mga mata. Sumimsam si Bobby Aguilar ng kanyang inumin at malamig na sinabi, kayong mga taga Capital City Martial Arts Association, kayong lahat ay mga duguan, wala ni isang disente sa inyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ng lahat ang mapabuntong hininga. Sino ang lalaking ito?
How dare he openly insult the Capital City Martial Arts Association? Nawala na ba siya sa isip niya? Agad na naglamig ang mga mukha ng tatlong individual. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Brock Yoder. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, ano ba, natapakan ko ba ang mga buntot mo? Kayo ay walang iba kundi mga mongrel na pilit na inaagaw ang talento ng iba. Nililigawan mo si kamatayan. Dumagundong si Brecon Yoder, agad na inabot ang balikat ni Bobby Aguilar. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay mabangis na nanggigigil, at isang nakakatakot na pag-akyat ng Chi Jin ay agad na sumabog. Sa pagpasok sa 4th-rank Martial Marquis, ang lakas ni Bobby Aguilar ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, na naging sanhi ng paglipad ng tatlo ng paurong. Mayroon kang kaunting kasanayan, Brecon Yoder sneered. Sino ka ba talaga, dumura ka? Galit na sigaw ni Braden Yoder. Malamig na iniwas ni Bobby Aguilar ang kanyang tingin sa tatlo, habang ang isang malamig na aura ay nagmula sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, habang nanginginig ang palad ni Bobby Aguilar, isang pulang-pula na mahabang espada ang na-material sa kanyang pagkakahawak. Ang taong papatayin kayong lahat, malamig na pahayag ni Bobby Aguilar. Bago pa man bumagsak ang kanyang mga salita, humakbang muna si Bobby Aguilar, hinampas ang kanyang espada sa ere. Ang nakakatakot na sword light ay agad na nagpapaliwanag sa madilim na bar. Ignorante tanga. Umungol si Brecon Yoder, habang kinakalampag niya ang kanyang mga kamao at tumungo sa atake ni Bobby Aguilar. Swish! Ang sword light ay direktang napunit sa kanyang laman, nag-iwan ng madugong peklat na ilang 10 sentimetro ang haba sa katawan ni Brecon Yoder. Pinalipad siya pabalik. Si Bobby Aguilar, na nakahawak sa kanyang eskarlata na mahabang espada, ay binigyan ng misteryo ng itim na damit na suot niya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Brecon Yoder. Ngayon lang niya napagtanto na malayo sa simple ang lalaking nakasuot ng itim na damit sa harapan niya. Isang Martial Marquis. Walang masyadong Martial Marquis sa Capital City, sino ka? Malamig na tanong ni Brecon Yoder. Hindi sumagot si Bobby Aguilar, sinagot siya ng isa pang hampas ng espada. Boom! Ang bilis ng welga na ito ay napakabilis. Ito ganap na leveled ang bar. Ang mga walang pagkakataong makatakas ay pinutol sa dalawang bahagi. Ang buong bar ay bumagsak sa galit na kaguluhan, habang ang mga tao ay lumingon at tumakbo, sa takot na sila ay mahuli sa labanan. Sumigaw si Brecon Yoder, pagkatapos ay nag-apoy ang magkabilang kamay niya sa nagniningning na kinang, at nag-charge siya. Swish! Binasag ng tansong espada ni Bobby Aguilar ang nagniningning na ningning. Pagkatapos, dumiretso ito sa kanilang tatlo. Naghahanap ng kamatayan. Ang trio ay mabilis na nag-activate ng kanilang mga diskarte. Maraming nakakasilaw na ningning ang bumungad kay Bobby Aguilar, na ngumiti lamang sa harap ng pag-atake. Idiniin niya ang pasulong laban sa mga diskarte at nilaslas ang kanyang espada. Dama po ang mga teknik ng tatlo sa katawan ni Bobby Aguilar. Pinugot ng tansong espada ni Bobby Aguilar si Brecon Yoder sa isang malakas na sweep. Hayes! Ang natitira pang dalawa ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Namatay si Brecon Yoder ng ganun lang. Isang mabigat na cultivator mula sa Capital City Martial Arts Association, na pinugutan ng isang sword stroke. Casual na ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang tansong espada, malamig na sinabing, ngayon, dalawa na kayo. Isang daluyong ng espiritual na kapangyarihan ang Dam Alloy sa kanyang tansong espada. Ang bronze sword na ito ay ginawa mula sa hindi mabilang na mga fragment ng Mighty Realm weapons, at ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Maging ang mga malalaking pinto ng Immortal Slaying Sect ay nagkaroon ng mga laslas mula sa espadang ito, pabayaan ang tatlong Martial Marquis na ito. Alam na alam ni Bobby Aguilar na hindi siya maaantala sa lugar na ito, kung hindi, tiyak na iimbitahan niya ang kumpanya ng mga miyembro mula sa Capital City Martial Arts Association. Kaya naman, agad na hinugot ni Bobby Aguilar ang kanyang espada at ginawa ang 9 slashes technique. Sa isang iglap, lumitaw ang isang liwanag ng espada na ilang talampakan ang haba na parang bumaba mula sa langit.
Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at marahas na nilaslas ito pababa. Kabanata 628, Kabanata 628, Isang Sword Slash. Ang liwanag ng espada ay tila nagmula sa abot-tanaw, na nagliliwanag sa buong kalangitan mula sa labas. Dahil sa matinding pang-aapi, natakot ang mga tao. Ang natitirang dalawang kapatid na lalaki ng steward ay agad ding natakot. Ang matinding pakiramdam ng panganib na iyon ang nagpapanik sa kanila. Alam ng dalawa na hindi madaling pakitunguhan ang lalaking nakasuot ng itim na damit sa kanilang harapan, kaya't ginamit nila ang kani-kanilang trump card sa pagtatangkang makayanan ang hampas ng espada na ito. Swoosh! Ang unang slash ng 9 slashes technique ay halos agad na lumapit sa dalawa. Sila ay sumigaw, at ang liwanag mula sa kanilang mga kamay ay bumuo ng isang matibay na hadlang. Zap! Gayunpaman, ang pinahusay na tansong espada ay masyadong malakas. Idinagdag gamit ang Divine Rank Technique, madali itong nakalusot sa barrier na nabuo ng kanilang inner strength. Ang liwanag ng espada ay dumaan sa kanilang dalawa, sa wakas ay nagdulot ng isang malakas na suntok. Boom! Ang buong bar ay direktang nahati sa dalawang bahagi. Ang liwanag ng espada ay tumama sa kanilang mga katawan, sinira ang lahat ng kanilang mga depensa. Dalawang malalim na marka ng espada ang bumagsak sa kanila. Ang paligid ay naging guho. Si Braden Yoder at Brock Yoder ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mag-aaral ay napuno ng sindak. Halos madurog ang kanilang mga katawan, na may malalaking bahid ng dugo na umaagos ng dugo. Paano? Paano ito posible? Parang ayaw nilang maniwala sa nangyari. Halos hindi na sila naging focus ng mundo, nahaharap na sila ngayon sa kamatayan sa isang kisap mata. Dahan-daang hinayla ni Bobby Aguilar ang mahabang espada, naglakad patungo sa dalawa. Ang mga sirang pader at mga labi ay nakalatag sa paligid, na walang nakikitang tao. Tumingin si Bobby Aguilar sa dalawa at malamig na sinabi, may mga bagay na hindi mahipo. Kung hindi, iisa lang ang landas, kamatayan. Sino ka? Buong lakas na sigaw ni Brock Yoder. Malamig na tumingin sa kanila si Bobby Aguilar, at pagkaraan ng ilang sandali, hinubad niya ang kanyang itim na roba para ipakita ang kanyang tunay na mukha. Bobby Aguilar. Iniluwan niya ang dalawang salita. Nang marinig ang pangalang ito, nagsikip ang mga mag-aaral ng magkapatid, at isang subaw ng sariwang dugo ang bumulwak. Ikaw si Bobby Aguilar. Lalo silang naging desperado nito. Kung ang gumawa ng aksyon ay isang batikang marquee, maaari pa rin nilang tanggapin ito. Ngunit ngayon, isang tao mula sa kanilang sariling henerasyon ang walang kahirap-hirap na kumitil ng kanilang mga buhay, na hindi mabata. Bobby Aguilar, ikaw. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig, tila may gustong sabihin, ngunit hindi sila binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon, ibinayo muli ang kanyang espada. Boss! Isang espada ang tumama sa leeg ng dalawa, na ikinamatay ng kanilang mga buhay. Ang bronze sword ay tila nasa sabik pagkatapos uminom ng dugo, nanginginig na walang tigil sa kamay ni Bobby Aguilar. Pagtingin sa dalawang bangkay na nasa harapan niya, walang ginagamot si Bobby Aguilar. Gusto niyang gamitin ito para bigyan ng babala ang Capital City Martial Arts Association. Isinuot muli ni Bobby Aguilar ang itim na roba at nawala sa gabi. Kinabukasan, nagkagulo ang buong martial arts world. Ang tatlong super cultivator na nilikha ng Capital City Martial Arts Association ay talagang pinatay. Ang mamamatay tao daw ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may hawak na mahabang espada. Gumamit lang siya ng isang sword strike para patayin si Bracken Yoder. Kailan lumitaw ang isang malakas na tao sa Capital City? Siguro isang nakatagong eksperto ang hindi sumang-ayon sa kanila, kaya palihim nilang kinuha ang mga ito. Maaaring ito rin ay isang balak na paghihiganti ng isang aristokratikong pamilya. Ang hindi mabilang na mga opinyon ay lumundag, ngunit walang naniniwala na ang salarin ay maaaring isang kabataan. Kung tutuusin, ang tatlong ito ay sunod-sunod na nagalit sa higit sa 100 matikas na bihis na mga binata sa Capital City. Maliban kina Dominic Taylor at Blaze Rhodes, hindi sila natalo.
Samahan ng martial arts sa capital city. Inilagay ang tatlong bangkay sa harap ni Davy Barnett. Nanlamig at galit na galit ang mukha ni Davy Barnett. Sino ang gumawa nito? Hinampas ni Davy Barnett ang mesa, naging pulbos. President Barnett, ang taong gumawa nito ay dapat na pambihira. Sa paghusga mula sa sugat kay Breckenridge, gumamit lamang ng isang sword strike ang mamamatay tao para patayin siya. Sabi ng katabi niyang katulong. Si Davy Barnett ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, sino ang may kakayahang pumatay kay Breckenridge sa isang hampas lamang? Alinman sa isang nakatagong eksperto o isang taong inupahan ng isang aristokratikong pamilya. Nag-uusap ang lahat, tanging si Emerson Holmes lang ang nanatiling tahimik. Sa sandaling ito, puno ng pagkabigla ang puso ni Emerson. Alam niyang napakalakas ni Bobby Aguilar, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin niya si Breckenridge sa isang sword strike lang. Hindi lang iyon, nilabanan niya ang tatlong tinaguriang super cultivator at madaling napatay ang mga ito. Kahit anong mangyari, hanapin mo ako sa taong ito. Nagngangalit si Davy Barnett at sinabing, President Barnett, gagawin namin ang aming makakaya upang mag-imbestiga. Sa sandaling ito, pumasok sina Keelan Taylor at Dominic Taylor mula sa labas. Pagpasok pa lang nila ay nakita na nila ang ilang bangkay sa lupa. Kumunot ang noo ni Dominic Taylor, halatang hindi alam ang sitwasyon. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Dominic Taylor. Mataimtim na sinabi ni Davy Barnett, isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may hawak na mahabang espada. Ibig mong sabihin, namatay silang lahat sa kamay ng iisang tao. Medyo malungkot ang mukha ni Dominic Taylor. Hindi lamang iyon, ngunit ang pumatay ay gumamit lamang ng isang sword strike. Sabi ng katabi niyang katulong. Laking gulat nito kay Dominic Taylor. Alam niyang sa pakikipaglaban niya sa tatlo, ginamit niya ang lahat ng lakas niya para lang manalo. Ito ay sapat na upang patunayan na ang lakas ng lalaking ito na nakasuot ng itim ay higit pa sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, naisip ito ni Dominic Taylor. Ang taong gumawa ng aksyon ay dapat na isang top-tier seasoned na marquee. Sabi ni Dominic Taylor. Tumango si Davy Barnett, sa tingin din namin, sa mga nakababatang henerasyon, imposibleng maabot ng sinuman ang ganoong antas. Kahit si Young Master Dominic hindi kaya, di ba? Tanong ng katulong. Nang marinig ito, biglang nagmura si Keelan Taylor, bullshit. Hindi kailangan ng maraming pagsisikap para patayin sila ng anak ko. Sa tingin ko ito ay malabong. Ngumisi ang katulong. Magsasalita pa lang sana si Keelan Taylor nang umiling si Dominic Taylor at sinabing, hindi ko talaga kaya. Kung kailangan kong harapin ang tatlong ito ng sabay-sabay, matatakot ako. Kaya, nakakasigurado ako na ang taong kumilos ay talagang isang top-tier seasoned na marquee. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Emerson Holmes na mabigla. Si Dominic Taylor ang kasalukuyang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon. Sa kasong ito, ang lakas ni Bobby Aguilar ay dapat na higit pa kay Dominic Taylor. Ito ay nakakatakot. Si Emerson Holmes ay natakot sa naisip. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magsisi sa pagpukaw kay Bobby Aguilar. Iuulat ko ang bagay na ito sa Capital City Martial Arts Association at hayaan silang ipadala ang kanilang mga nangungunang mandirigma para patayin si Bobby Aguilar. Oh! Huwag na huwag kang maging kaaway ni Bobby Aguilar. Sigaw ni Emerson Holmes sa kanyang puso. Matagal siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli ay nakahinga siya ng maluwag. Kalimutan mo na, hindi ako sasali sa gulo na ito. Sa wakas ay umiling si Emerson Holmes. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng kanyang anak na babae ay nasa mga kamay ni Bobby Aguilar. President Barnett, dumating ang isang mensahe na may naghihinala na ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, may pumasok na may hawak na file. Kabanata 629, Kabanata 629, ang mahiwagang lalaking nakasuot ng itim. Nang marinig ito, lahat ay napalingon. Bobby Aguilar. Sandaling natigilan si Davy Barnett bago siya humagalpak ng tawa. Hindi nagtagal, napuno ng mapanuksong tawanan ng buong opisina.
Hindi bale na si Bobby Aguilar ay patay na, kahit na hindi siya, sa tingin mo ba ay kaya niya itong gawin? Ngumisi si Barnett. Higit pa rito, nanunuya si Dominic Taylor, kung kahit ako ay hindi makamit, paano ito magagawa ni Bobby Aguilar? Walang sino man ang nagseryoso sa hula na ito, na tinatawanan ito ng tawa. Maaaring si Bobby Aguilar ay may talento, ngunit hindi nila naisip na makakaangat siya sa ganoong kapangyarihan. At sa kanila, patay na si Bobby Aguilar. At least may bago tayong blood heir. Tumawa si Barker. Bagong tagapagmana. Medyo nakasimangot na tanong ni Dominic Taylor. Tumango si Davy Barnett, talaga. Ang naunang tatlong magkakapatid ay nagmana lamang ng halos 10%, ngunit ang pagiging tugma ng bagong tagapagmanang ito ay hindi kapani-paniwalang mataas, walang katotohanan na umabot ng hanggang 40%. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dominic Taylor. 40%. Nagbabanta na sa kanya ang naunang tatlong magkakapatid. Hindi ba magiging mas malakas ang bagong 40% tagapagmanang ito? Hindi kayo mga estranghero dito, kaya hindi ko iniisip na ibahagi ito. Nagpatuloy si Barnett. Ang desisyon sa mataas na antas ay ang pumili ng mga kandidato sa buong bansa, at piliin ang isa na may pinakamataas na pagkakatugma. Kung ang compatibility ay maaaring umabot sa 80%, ang kanilang kapangyarihan ay hindi maiisip. Nang marinig ito, bumangon ang pakiramdam ng pagkabalisa sa loob ni Dominic Taylor. Sa pagtingin kay Barnett, humiling siya sa malamig na boses, President Barnett, mangyaring ayusin ang paliguan ng dugo para sa akin sa lalong madaling panahon. Tila inaasahan na ito ni Barnett at, sa gayon, ay hindi mukhang nagulat. Rest assured, pinaghandaan ka na namin. Pumunta ka dito at hintayin mo ako bukas ng umaga, sabi ni Barnett. Tumango si Dominic Taylor at walang sabi-sabi, tumalikod at umalis. Sa isang suburban house sa capital city. Inalis ni Bobby Aguilar ang kanyang itim na damit at nagsuot ng isang set ng malinis na damit. Walang sino man ang dapat na mahulaan ang aking pagkakakilanlan, lihim na naisip ni Bobby Aguilar. Sinadya niyang hindi ginamit ang kanyang mga kamao, sa halip ay pinili niya ang isang tansong espada. Sa ganoong paraan, walang maghahinala sa kanya. Itong tansong espada, mas malakas ito kaysa sa inaakala ko, tahimik na naisip ni Bobby Aguilar. Nilaslas niya si Yoder sa isang sword swipe lang, na hindi inaasahan kahit para sa kanyang sarili. Gayunpaman, alam ni Bobby Aguilar na sa kalaunan ay malalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kadahilanang iyon, dapat niyang samantalahin ang panahong ito para palakasin ang sarili habang masusing nagsasaliksik sa Capital City Martial Arts Association. Pagsapit ng gabi, kumakalat ang balita tungkol sa pagre-recruit ng Martial Arts Association sa buong bansa. Bukod dito, ipinagmamalaki nilang ibinalita nila na nag-recruit sila ng mas malalakas na cultivator na ang kapangyarihan ay nalampasan ang tatlong kapatid ng steward. Nang makita ang balitang ito, ang mukha ni Bobby Aguilar ay naging sobrang lamig. Nagre-recruit sa buong bansa. Gaano karaming dugo ang kailangan nito? Alam na alam niya na ang dugong ito ay galing kay Emily Taylor. Sa dami ng dugong kinuha nila, mas magdurusa si Emily. Si Bobby Aguilar ay napakahigpit na itinikom ang kanyang mga ngipin na nasa bingit ng pagkabasag. Maya-maya, tuluyan niyang niluwagan ang mahigpit na nakakuyom na kamao. Nang gabi ring iyon, bumisita muli si Bobby Aguilar kay Emerson Holmes. Nang makita si Bobby Aguilar na nakaupo sa kanyang sofa, naging hindi maganda ang mukha ni Emerson. Sa malamig na ekspresyon, sinabi niya, "Bobby Aguilar, bakit nandito ka na naman?" Kumuha ng sigarilyo si Bobby Aguilar sa mesa at sinindihan ito, dahan-daang sinabing, "Madalas akong pumupunta." Dahil dito ay kumunat ang noo ni Emerson na may ugat habang pumitik, "Bobby Aguilar. Pinatay mo ang tatlong kapatid ng steward at nakakuha ng atensyon. Idinadawat mo ako, naiintindihan mo ba?" Malamig na tumawa si Bobby Aguilar, "Emerson, sa tingin mo ba may ibang pagpipilian ka? Kung malaman ng Capital City Martial Arts Association na ibinigay mo sa akin ang kanilang lokasyon, sa tingin mo ba patatawarin ka nila?" Nawala nang masabi si Emerson, mapatla ang mukha.
Sa sandaling ibagsak ko ang Capital City Martial Arts Association, maaalala ko ang pabor na ito, sabi ni Bobby Aguilar habang naglalabas siya ng smoke ring. Hindi napigilan ni Emerson na tumawa ng sarkastiko. Mabuti sana kung iligtas mo si Emily Taylor, ngunit nangangahas kang mangarap na pabagsakin ang Capital City Martial Arts Association. Malamig na sinulyapan ni Bobby Aguilar si Emerson at sinabing, hindi lang ibagsak ko ang Capital City Martial Arts Association, kundi papatayin ko rin ang bawat mataas na opisyal na nasa likod nito. Mukhang ayaw na ni Emerson na makipagtalo pa kay Bobby Aguilar. Nagsalita siya sa malamig na boses, ano ang gusto mo sa akin, sabihin mo lang. Ang Capital City Martial Arts Association ay negel-inang ng ilan pang tagapagmana ng dugo, tama ba? Sabi ni Bobby Aguilar sa malamig na boses, walang ingat na naglalaro ng lighter. Malamig na nagsalita si Emerson, Bobby Aguilar, umatras o kung hindi. I-save ang usapan. Pinutol siya ni Bobby Aguilar. Kinagat ni Emerson ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, masasabi ko sa iyo, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Wala kang pagpipilian. Wala sa mood si Bobby Aguilar para sa negosasyon. Dahil wala nang magawa, dali-daling isinulat ni Emerson ang isang address sa isang piraso ng papel. Kinuha ni Bobby Aguilar ang address, sinulyapan ito, at nginisyon, mukhang napakaraming tao. Bahagyang napabuntong hininga si Emerson, pwede ka nang umalis. Hindi, may isa pa akong usapan. Umiling si Bobby Aguilar. Ano pa bang gusto mong gawin? Medyo nagalit si Emerson. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, gusto kong pumasok sa Capital City Martial Arts Association. Kailangan mong gumawa ng paraan para makapasok ako. Kalimutan mo na. Nang marinig ito, agad na nagalit si Emerson. Bobby Aguilar, nabaliw ka na ba? Sa tingin mo ba may magagawa ako? Ang pagpasok sa Capital City Martial Arts Association ay nangangailangan ng mahigpit na pagpili at isang komprehensibong pagsisiyasat sa background ng isang tao. Kung maglakas loob kang pumasok sa Capital City Martial Arts Association, siguradong malalantad ka at kakalad ka rin kita pababa. Halos umungol si Emerson sa mga salitang ito. May bakas ng pangungot siya sa mukha, maluwag na sinabi ni Bobby Aguilar, okay, hindi ko na kailangang pumasok. Ngunit narinig ko na ang iyong Capital City Martial Arts Association ay nagre-recruit sa publiko. Kumunot ang noo ni Emerson, at pagkatapos mag-isip, tumanggo siya, oo, ang Capital City Martial Arts Association ay nagre-recruit ng mga hanyong warrior para i-activate ang kanilang mga bloodline sa dugo ni Emily Taylor. I want in, hindi mapag-aalinlanganan ang intensyon ni Bobby Aguilar. Ngunit may mga limitadong lugar, at naibigay ko na ang lahat ng akin, napakunot ang noo ni Emerson. Pagkatapos ay ibalik mo ito. Malamig na wika ni Bobby Aguilar. Emerson, mas mabuti na huwag kang magsalita. Wala akong masyadong pasensya. Kinagat ni Emerson ang kanyang mga ngipin at sinabing, may aalamin ako. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Tumayo siya at umalis. Habang pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Emerson, naramdaman ni Emerson na lumakas ang kanyang pagkabalisa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na sasali ako, huminga ng malalim si Emerson. Kailangan kong malaman ang isang bagay. Hindi ko kayang hayaan na patuloy niya akong kontrolin, malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Emerson. Kinabukasan. Muling inilabas ang isang balita. Lahat ng 6 na super cultivator na ipinakilala ng Capital City Martial Arts Association ay pinatay na. At ang pumatay ay ang lalaking nakaitim na damit. Ang nakakagulat pa ay ang mga bangkay ng 6 na taong ito ay pawang nakabitin sa main gate ng Capital City Martial Arts Association. Kabanata 630, Kabanata 630, ang masakit na Emily Taylor. Sa pagtingin sa ilang mga bangkay sa pintuan, namula ang mukha ni Davy Barnett, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Ipasok ang mga bangkay. Si Davy Barnett ay umungal sa galit. Nagmamadaling inilipat ng ilang tao ang mga bangkay sa loob. Sa loob ng surveillance room. Lalong lumungkot ang ekspresyon ni Davy Barnett habang nakatitig sa lalaking nakaitim na damit sa screen.
Walang maraming tao ang makakasagot nito, ngunit, sino ang taong ito? Galit na galit si Davy Barnett. Ibinuka ni Emerson Holmes ang kanyang bibig, tila may gustong sabihin. President Barnett, ang layunin ng taong ito ay malinaw na ang kapangyarihan ng bloodline, mataimtim na sinabi ni Emerson Holmes. Kaya, ang taong ito ay maaaring may kaugnayan kay Emily Taylor. Pinag-isipan ni Emerson Holmes ang kanyang utak, sinusubukang ipahiwatig si Davy Barnett. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Davy Barnett na sabihin ng malamig, "Pwede bang, may ipinadala ni Hugh Taylor?" Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Emerson Holmes. Imposible, si Hugh Taylor ay walang tunay na kapangyarihan ngayon. Kung mayroon man siyang tunay na kapangyarihan, hinding-hindi niya kami hahayaang guluhin ang kanyang anak na babae, mataimtim na sinabi ni Emerson Holmes. President Barnett, iminumungkahi ko na maglagay tayo ng bitag at tambangan siya ng palihim, sabi ng isang katulong sa malapit. Natahimik sandali si Davy Barnett bago tumango at sinabing, makatuwiran iyon, ngunit hindi ganoon kadali ang paglikha ng isa pang gumagamit ng blood inheritance. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ni Emily Taylor ay limitado, at ang akumulasyon sa panahong ito ay para kay Dominic Taylor. Makakahanap tayo ng random na tao at sinasabing nakuha nila ang bloodline. Hanggat wala tayong sinasabi, sinong makakaalam kung totoo o mali? Nakangiting mungkahi ng katulong. Gayunpaman, ang mungkahing ito ay mabilis na ibinasura ni Emerson Holmes. I suggest maghintay pa tayo ng kaunti. Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi tanga, sabi ni Emerson Holmes. Kung magpapakilala tayo ng bagong tagapagmana sa lalong madaling panahon, paano maniniwala ang lalaking nakaitim na damit? Ang mga salita ni Emerson Holmes ay nanalo sa pag-aproba ni Davy Barnett. Bahagya siyang tumango at sinabing, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Nakahinga ng maluwag si Emerson Holmes. Hanggat namatay si Bobby Aguilar, ang kanyang anak na babae ay maliligtas, at siya ay palalayain. Nagdulot ng matinding kaguluhan ang ginawa ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mga henyong maingat na pinili ng Capital City Martial Arts Association ay sunod-sunod na pinatay ng parehong tao. Nakakaloka ang balitang ito. Para sa isang oras, halos lahat ay nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit. Kahit si Bobby Aguilar ay hindi kaya ng ganitong antas ng lakas, tama ba? Walang halaga si Bobby Aguilar kumpara sa lalaking nakaitim na damit. Ang lalaking ito ay talagang isang veteranong military marquis. Sa katunayan, walang marami sa mundong ito ang maaaring pumatay ng isang mid-term military marquis ng ganoon kadali. Siguro isa pa siyang peak form of military marquis. Habang sumikat ang lalaking nakaitim na damit, tuluyang nawala ang reputasyon ng Capital City Martial Arts Association. Kung hindi nila mahuli ang may kagagawan ay tuluyang masisira ang kanilang reputasyon. Sa isang partikular na silid sa gusali ng Capital City Martial Arts Association. Matatagpuan ang kwartong ito sa ika-60 palapag, kung saan matatanaw ang paligid. Sa kwarto, may nakalagay na malaking bathtub. Ang nakakatakot ay ang bathtub ay napuno hindi ng tubig, ngunit ng matangkad na pulang dugo, isang buong batya ng dugo ni Emily Taylor. Alam ng Diyos kung gaano ang paghihirap ni Emily. Young Master Taylor, ito ang dugo ni Emily Taylor, sabi ni Davy Barnett, itinuro ang batya. Hindi napigilan ni Dominic Taylor na sumimangot habang nakatingin sa puno ng batya ng dugo. Mataimtim niyang sinabi, talaga bang may napakalaking epekto ang dugong ito? Talaga, sabi ni Davy Barnett na may mahinang ngiti. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Dominic Taylor. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang damit, naglakad papunta sa gilid ng paliguan, at sa kaunti-unting isinubsob ang kanyang buong katawan dito. Hiss! Sa sandaling dumampi ang kanyang laman sa dugo, ang mga pagsabog ng puting singaw ay bumangon mula sa katawan ni Dominic Taylor. Ang dugong ito ay tila kumukulo, patuloy na naglalabas ng init. Pakiramdam ni Dominic Taylor ay parang lulutuin na ang kanyang katawan, ang mga alon ng matinding sakit ay nagpatalsak sa kanya sa malamig na pawis.
Si Davy Barnett, na nakatayo sa malapit, ay medyo nasasabik na nagsalita, gaya ng inaasahan. Bilang miyembro ng pamilya Taylor, mas mataas ang inheritance rate ng dugong ito. Lalong uminit ang dugo, halos sumanib sa katawan ni Dominic Taylor. Sa isang iglap, naramdaman ni Dominic Taylor na bahagyang nagbabago ang kanyang laman. At saka, naging purple ang array sa ilalim ng bathtub. Hiss! Sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang escarlata na kulay sa dugo na parang hinihigop ni Dominic Taylor. Ang kanyang katawan ay naging hindi kapani-paniwalang kumikinang, at ang kanyang laman ay lumakas ng husto. Hindi lamang iyon, ngunit nadama ni Dominic Taylor ang kanyang estado ng pag-iisip na biglang lumiwanag, kahit na ang kanyang banal na pakiramdam ay lumakas. Splash! Isa pang malakas na ingay. Ang hanay sa ilalim ng bathtub ay nagsimulang manginig na parabang ito ay malapit ng mabasag. Ang pulang escarlata na kulay ng dugo ay ganap na naglaho, iniwan itong halos tuyo. Ang pakiramdam na ito ay lampas sa imahinasyon. Isang bihirang hitsura ng Tonanabik ang lumitaw sa mukha ni Dominic Taylor. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa bathtub, bahagyang kinuyam ang kanyang kamao at naramdaman na ang lakas ng kanyang laman ay tumaas ng sari-sari. Ito ba ang kapangyarihan ng bloodline ng pamilya Taylor? Bulong ni Dominic Taylor. Si Pangulong Barnett ay humahangang nagsalita, "Young Master Taylor, ang iyong blood inheritance rate ay umabot sa 60%. Tunay na karapat-dapat na maging miyembro ng pamilya Taylor." 60%. Kumunot ang noo ni Dominic Taylor. Malamig niyang tiningnan si Pangulong Barnett at nagtanong, "President Barnett, 60% lang." 60% is already very good. Tila naunawaan ni Davy Barnett ang kahulugan ni Dominic Taylor. Bukod kay Emily Taylor mismo, natatakot ako na walang makakalampas sa bilang na ito. Nang marinig ito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Dominic Taylor. Sa madaling salita, si Emily Taylor mismo ay 100% tagapagmana. Malamig na tanong ni Dominic Taylor. Ang kanyang sariling bloodline, syempre, ay 100%, sabi ni Davy Barnett na medyo walang magawa. Ito ay agad na nagparamdam kay Dominic Taylor ng pagkabigo. Siya ay nagmana lamang ng 60% at ang kanyang lakas ay sumailalim sa isang qualitative change. Anong uri ng hindi maisip na kapangyarihan ang taglay ni Emily Taylor mismo? President Barnett, medyo na-curious ako, bakit mo dadaan sa problema sa paglinang ng iba sa halip na hayaang si Emily Taylor mismo ang maglinang? Pansamantalang tanong ni Dominic Taylor. Nasa kanya ang buong kapangyarihan ng bloodline. Kung maglilinang siya, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan, di ba? Bahagyang tumanggo si Pangulong Barnett. Talagang mayroon kaming planong ito, ngunit siya at si Bobby Aguilar ay hindi mapaghihiwalay. Paano siya magagamit natin? Ngayon ay pinatay pa natin ang kanyang minamahal. Kung maglilinang siya, sa hinaharap, tiyak na magiging malaking kalaban siya ng Capital City Martial Arts Association. Pinaikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, sa madaling salita. Hindi mo sinasadyang pabayaan si Emily Taylor. Hindi talaga namin siya papayagang umalis. Kinumpirma ni Davy Barnett. Matagal na hindi nagsalita si Dominic Taylor. Ilang sandali pa ay nakahinga siya ng maluwag. Hanggat hindi makaalis si Emily sa kulungan, siya ang magiging tagapagmana na may pinakamataas na antas ng mana. Sa lakas ko ngayon, hindi dapat maraming tao sa mundo ang makakatalo sa akin. Naikuyom ni Dominic Taylor ang kanyang kamao at bamulong. Napangiti ng mahina si Davy Barnett, totoo iyon, gayunpaman, dapat kang mag-ingat sa lalaking nakaitim na damit. Kapag nalaman niya ito, tiyak na papatayin ka niya. Yung lalaking nakaitim na damit. Naningkit ang mga mata ni Dominic Taylor, at isang matinding interes ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko. Sa katunayan, gusto ko talagang makita kung ano ang kaya ng lalaking nakaitim na iyon, ngini siya ni Dominic Taylor.